Madaling maging tao subalit mahirap magpakatao dahil ang pagpapakatao ay nangangahulugan ng pakikipagkapwa-tao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang naganap ng ipanganak si Hesukristo, si Maria na kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinapingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki, at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay presence. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po pakishare ang ating videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizer at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo po'y nanonood na mayroong ads na kayong nakikita, please don't skip the ads kasi yan po ay pamamaraan ninyo ng pagtulong at pagsuporta sa mga advocacies and apostolates po natin dito sa Word of the Day. Mga kapatid, kahapon ay pinag-usapan natin yung salitang self as a gift. Ang sarili ay regalo ng Diyos. At tayo ang bawat isa ay regalo sa ating kapwa. Ngayong araw na ito ay may panibago na namang regalo sa atin habang tayo ay papalapit na sa Pasko. At tayo ay nasa ikatlong araw na ng ating Misa Aguinaldo o Misa de Gallio. At ang regalo sa atin ngayong araw na ito is the gift of presence. Ito'y kaugnay ng ating pagninilay kahapon tungkol sa ating pagkatao, sa ating sarili. Meron tayong kasabihan sa Pilipino na madaling maging tao, subalit mahirap magpakatao. Bakit po? Madaling maging tao kasi sabi nga natin kapag nagtagpo yung sperm and egg cell ng ating mga magulang at nabuo sa sinapupunan ng ating ina, ang tawag na natin dito, yung nanay ay nagdadalang tao. Doon pa lang sa pagtatagpo na yon ay naging tao na tayo. Subalit, tayo ay dumadaan sa proseso ng pagpapakatao. Kapag tayo ay isinilang, tayo tao na. Pero kinakailangang dumaan tayo sa prosesong ito ng pagpapakatao. So yung pagpapakatao is a process. Kaya nga madaling maging tao, mahirap magpakatao. And what does it mean? Ito yung tanong ng mga philosophers mula pa noon hanggang ngayon. Yung pagpapakatao. What it means to be a human person.
what it means to be me, what it means to be you. Mayroon bang saysay, may kahulugan? Paano tayo magkakaroon ng saysay, ng kahulugan? Paano tayo magpapakatao? And napakahalaga na makita natin sa ating sarili na yung ating pagpapakatao ay makikita sa ating gawa, sa ating pamumuhay. Kung sino tayo, kung ano tayo, ay makikita sa ating pamumuhay. Kapag tinanong natin yung ating sarili, ano ba ako? Tao. Pero pag sinabing ano ako, yung bang kinakailangan kong lumabas sa aking sarili at para bang tinitingnan ko yung aking sarili, hinihimay-himay at tinitingnan, pinag-aaralan kung ano ako, parang doktor na tumitingin sa pasyente. Ang nakikita niya yung katawan, ang nakikita niya yung mga kalansay, ang nakikita niya yung mga internal organs at kung ano pa man, depende sa kanyang kagalingan, sa kanyang expertise. Pero kapag ganun ang tanong, mali yung tanong dahil ang tingin natin sa ating sarili, kung ang tanong ay ano ako, para bang ang tingin ko sa sarili ko isang bagay, isang gamit, o ang tingin mo sa kapwa mo, ano ba siya? Subalit ang tao ay hindi bagay, hindi gamit. Ang tao ay tao. Kaya nga ang tanong ay hindi dapat ano ako, kundi sino ako. At yung tanong na yan na sino ako is a personal question. Hindi mo pwedeng itanong sa iba. Pwede natin sabihin sa kaibigan mo, tanong mo yung kaibigan mo, sino ba ako para sa'yo? Of course, kaibigan mo, sasabihin lahat yung pabor, yung maganda. Tanungin mo yung kaaway mo, sino ba ako para sa'yo? Of course, lahat ng sasabihin niya, pangit tungkol sa atin. It must be answered personally, yung tanong na sino ako. At paano nga ba natin makikita ang ating sarili? Kung sino ba talaga tayo? Madalas kapag tiningnan natin, yung pag tinanong natin yung ating sarili, sino ako? Yung bang ang agad nating tinitingnan yung mga qualities, mga characteristics, yung mga makikita natin sa panlabas na kaanyuan. Pero mga kapatid, makikita natin ang tunay nating pagkatao sa ating ginagawa, sa ating buhay. Paano ba tayo nabubuhay araw-araw? Ano ba yung ating ginagawa? And there are two kinds of actions na pwede nating tingnan. Yung actions na puro papakabig, no? At yung action o kilos na puro pagbibigay. Ang tendency natin is kapag ang action, ang kilos natin ay puro ako at akin, ako at akin. Ito yung kilos na hindi magdadala sa atin sa tunay nating pagkatao. Na para bang halimbawa, para makita natin kung ano yung sino ako at tinitingnan natin sa physical, minsan tinitingnan natin sa kung ano yung meron tayo. Yung ano ba yung meron tayo? What do I have? Kaya kung titingnan natin, I have a body. Meron akong katawan. Pero ako nga lang ba yung katawan ko? Mga kapatid, meron tayong tinatawag na kalooban. Darating ang panahon kapag tayo namatay, yung katawan natin ay hihiwalay sa ating kaluluwa. So ano ba ibig sabihin ng sino ako? Ako ba'y katawan ko lang? O ako'y mas higit pa sa aking katawan? O yung katawan ko ay bahagi ng pagkatao ko? At itong katawang ito na meron tayo ay ginagamit natin upang maipakita kung sino tayo. Sa pamamagitan ng ng ating gawa, ng ating pagkilos. And what kind of action? Yung pagbibigay ng sarili, yung pag-uubos ng sarili, yung pag-aalay ng sarili. Hindi tayo sa kung ano yung ating pinanghahawakan. Hindi tayo yon. Kasi hindi tayo yung mga properties natin, kundi tayo ay kung ano talaga tayo. Alisin natin ang lahat, alisin natin yung katawan natin, alisin natin yung qualities natin, lahat-lahat ng itinatapon natin sa ating pagkatao at ang matitira ay kung sino tayo. And that is why napakahalaga ng pagbibigay ng sarili. Merong philosophy si Gabriel Marcel at sabi niya, paano ba natin i-define ang isang tao? Sabi niya, esse est cum esse. To be is to be with. To be is being with. Kaya ito yung mahirap sa pagpapakatao, mga kapatid. Dahil ang totoong pagpapakatao ay yung pagbibigay ng sarili. Kanino? Sa kapwa.
yung pakikipagkapwa-tao. Doon lamang magkakaroon ng kaganapan yung ating pagkatao dahil ang ating pagkatao ay pagbibigay. Ito yung kilos, ito yung gawa na talagang magdadala sa atin sa ating tunay na pagkatao, yung pag-aalay, pagbibigay ng sarili. At maibibigay lamang natin yung ating sarili kung tayo ay mayroong kapwa na itinuturing. Kaya nga yung pakikipagkapwa-tao. Sabi nga, no man is an island. Hindi natin mararating yung kaganapan ng ating pagkatao kung ilalayo natin ang ating sarili sa ating kapwa. Makakarating lamang tayo sa kaganapan ng ating pagkatao kung tayo'y lalapit at makikipagkapwa-tao. Ito ang kahulugan, mga kapatid, ng Emmanuel. God is with us. Dahil tayo ay nilikhang wangis ng Diyos, and God is with us. God equals with us. Ibig sabihin yung ating pagkatao, ay nakaayon sa Diyos na with us. Kasama natin. Yung pagiging kasama natin. Ibig sabihin, marirealize natin yung ating kaganapan ng pagkatao kung tayo'y makikipagkapwa-tao. Yung God is with us is equivalent doon sa God is love. So love is with us. Ang pag-ibig ay pakikipagkapwa-tao. At napakahalaga, yung pakikipagkapwa-tao, yan yung salitang presence, to be with. Yung maging present tayo sa Diyos, maging present tayo sa ating kapwa, maging present tayo sa ating sarili. Mga kapatid, ito yung pangalawang regalo sa atin ng Diyos. Yung ating pakikipagkapwa-tao. Yung ating presence sa ating kapwa. Kasi ang Diyos ang unang nakipamayan sa atin, nakisalamuha sa atin, naging kasama natin. At tayo rin ay kinakailangang makipagkapwa sa ating kapwa-tao. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming matuto na makipagkapwa-tao upang makarating kami sa kaganapan ng aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.